Sa mga mahilig mag-jaywalking ho o kaya tumawid sa mga hindi tamang tawiran, inirekomenda po ng bigatan pa, yung parusa para dyan. Oo nga, balitang hatid ni James Agustin. Sabay-sabay na tumatawid sa EDSA ang mga pasaherong kabababalang sa EDSA Carousel sa bahaging ito ng EDSA Centris northbound. Lubhang delikado, lalo pat ang kasabay nila ay mabibilis sa sasakyan. Kung minsan napapatakbo pa ang ilan. Halos lahat sila ay sumasampa sa mga nakaharang na concrete barrier sa EDSA busway. Ang tatlong pasaherong ito, agad na pumwesto sa mga concrete barrier. Nang makakuha ng tiyempo, tumawid na sila sa EDSA. Kasabay nila ang iba pang mga pasahero. Napakahirap ho kasi nang inaakyatan doon. Tapos bababa ka rin doon. O aakyat ka pa, tapos bababa ka, kung dito ka, tiyempohin mo lang na walang sasakyan, talagang gano'n. Delikado ho, no? Hindi lang, ano lang. Lakasan na lang ng loob at pag wala naman sasakyan, tumawid ka na lang. Malaki ang dalawang karatula sa lugar. Nakasaad na bawal tumawid, no jaywalking. Para makasakay ang mga pasahero sa EDSA Carousel, may daanan sa mismong MRT Quezon Avenue Station. May iilan namang sumusunod. Nahihirapan silang maglakad ng malayo Kahit delikado talaga ginagawa nila. Sa sobrang layo ho. Nakakyatan ho, tapos lalakad pa papunta sa carousel. Pero delikado, no? Medyo delikado ho. Kaso timing sila ho. Ang pasaherong si Jo Marie na isang call center agent, aminado na kung minsan ay sa kalsada rin tumatawid. Minsan kasi mas mabilis dito ay siyempre pauwi na rin. Nakapagod na rin umakyat para makasakay doon. Sa ngayon ay 500 pesos o community service ang multa para sa mga mahuhuli dahil sa jaywalking, batay sa ordinansa ng Metro Manila Council noong 2019. Si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos iminungkahi sa MMDA at mga LGU na mas taasan ng multa lalo na sa EDSA at C5 Road. Bagay na suportado naman daw ng MMDA. Pabor din naman dyan ng ilan nating kababayan. Tama naman yun. Kasalanan din kasi namin. Aminado naman din kasalanan. Pero siguro sa susunod, tamang na lang talaga, tawiran. Mas magandang ang taasan yun para ang tao nadadala. Kasi yung 500, kung medyo malaki kita mo, kaya mo na ibigay. Yun lang totoo. Yan ang balita ko. James Agustin ng GMA Integrated News. Alam mo, na-experience ko na rin yan. Nakakagulat talaga ha. Kasi EDSA yun, mabibilis tayo, di ba? Kasi mga tumatawid. Oo, tapos bigla may tatawid. Normally, mga late night ito nangyayari o madaling araw. O madaling araw, pag kukunti sa sasakyan. Pero 500 pesos na penalty, medyo mataas na yun para sa iba. Lalo na ngayon, mahirap ang buhay. Oo, di ba? Ang sana nga, ang naiisip ko, sana hindi lamang yung penalty ang taasan. Kasi parang, of course, may maling ginagawa, may parusa. Pero dapat binibigyan din ng alternatibo. Kasi talaga namang ang lalayo ng iikutin nila para makatawid lang. Or dapat may incentive no? Oo. Pagka tumatawid ka sa tamang tawiran, may incentive by? May discount ka, for example. Pwede. Kunyari, sa pagsakay mo sa MRT o LRT, mga ganyan, di ba? Pero kasi minsan yung napapansin natin, yung mga overpass ang lalayo, di ba? O minsan, ang didilim, di ba? Yung mga ating natatakot din silang tumawid doon. At tulad na itong ating Mount Camuning, malapit dito sa atin, napakataas naman, di ba? Yun nga, iniisip ko kung pwedeng lagyan doon ng footbridge, kaya lang magiging mataas dahil sa MRT. Dahil sa MRT, oo. Lalo na yung mga senior citizen, di ba? Siguro kultura din to Kailangan nating baguhin yung ating kultura. Kasi sa ibang bansa naman, kahit malalayo, talagang umiikot sila at hindi nila pinapansin. Kahit mainit. Dito kasi kapag kung saan ka bumaba, gusto mo dun ka na sumakay. Pag nakikita mo na yung sakayan, tumawid ka na lang. Hindi nga tamang tawiran yun. So, dapat yung mindset baguhin. Dapat kasi meron tayong walkways na maayos. Unang-una yon, walkway, wala tayo, madidilim, nakakatakot. Diba? Maraming kailangang ayusin sa bansa pa rin natin. Oo, nung pandemic, diba, nilakad ko yung buong EDSA. Mula dito sa Cubao hanggang sa Makati. Nilakad ko yun. At nakasabay ko yung ibang mga pedestrian na talaga namang pag naglakad ka, kahit sa pedestrian na mismo, may mga baku-bako, may mga butas. Totoo. So, dapat talaga malaking improvement. Ang bigat pag pinag-uusapan natin talaga itong mga kawalan, di ba, sa ating bansa, na nakikita natin abroad. Napakasimple kung titingnan, pero importante para sa mga ordinaryong mamamayan. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.